Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruthel Ramadizon. Samahan niyo po akong magbulay-bulay ng kanyang salita na matatagpuan sa Lucas 6:28. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Lucas 6:28. Alam niyo po, aking binabasa ang Lucas sa mga panahong ito. At talagang ang Panginoon po, makikita niyo sa kanyang ministeryo, that He constantly turned things upside down for those listening. Yung pong mga religious leaders at the time had grown distant from following the laws of God. And yung pong mga teachings ni Jesus helped bring them back to the heart of the law, but He often did so through surprising ways. Siguro po kung tatanungin tayo kung tayo ba ay mapagmahal sa ibang tao, perhaps some of us would say yes. But if we're being honest, most of us probably spend our time loving those who love us back. Minamahal natin yung nagmamahal din sa atin. Kasi mas madali po yun, di po ba? Na mahalin yung mga lovable. Mahalin yung mga madaling mahalin. Pero yung mga mahihirap mahalin, parang ang hirap i-apply ng Luke 6:28. Sabi po doon, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Pag tayo ay sinusumpa, pag tayo ay inaapi, tayo po ba ay kayang magmahal? Tayo po ba'y kayang magpala rin sa kanila? Kaya po ba nating ipanalangin sila? Sabi po ni Jesus that loving those who love us is not enough. Kaya po sa Luke 6:28, tina-challenge po niya tayo to take this even further. He says we're to bless those who speak negatively about us, and we are to pray for those who mistreat us. And if you've been mistreated by someone, or if you had someone speak negatively about you, then you know how hard it is to love that person, di po ba? Kapag may umapi sa inyo or merong nagsalita ng di maganda sa inyo, alam niyo po na mahirap silang mahalin. Tama po ba? It's hard to love unloving people. It's hard to love toxic people. And yet, Jesus did exactly that. When we were at our worst, He still loved us. I have to confess, I'm not there yet. It's hard for us, it's hard for me to really love the unlovable, hindi po ba? We struggle and talagang hindi po madaling gawin. Kaya po kinakailangan talaga natin ang tulong ng Panginoon. Dahil ito po'y kanyang utos, kinakailangan po natin itong sundin. So, if you find it hard to bless those who mistreat you, magsimula po tayo sa panalangin. Panalangin po tayo. Panalangin po natin ang ating sarili. Between you and God in prayer, ask Him to help soften your heart. Palambutin ng Panginoon ang ating puso. Ask Him for justice in a specific situation, but also for restoration. Kung ikaw, kapatid, ay hindi trinatong maganda ng isang tao o merong nagsalita sa iyo ng hindi mabuti, alam mo na mahirap talagang mahalin yung taong yon, di ba? Masakit sa damdamin, lalo na kung naaalala mo paulit-ulit yung ginawa sa iyo. Hindi madali na mahalin ang mga taong mahirap mahalin. And yet Jesus did exactly that. When we were at our worst, He still loved us. Alam mo kung nahihirapan ka na i-bless yung mga nagmamaltrato sa'yo, nagtuturing sa'yo ng di maganda, hindi ka nag-iisa. Ngunit mayroon pang pag-asa upang
masunod natin at mabigyang balhati ang ating Panginoon. Begin with a prayer. Magsimula ka sa pamamagitan ng isang panalangin. Begin between you and God in prayer. Ask Him to help soften your heart. Ask God na palambutin niya ang iyong puso upang ito ay maging kaisa ng kalooban ng ating Panginoon at magawa nating magmahal ng ibang tao. Yes, ask Him for justice in a specific situation, but also for there to be restoration. It pays to know that every person who exists is a person Jesus wants to love. At kapag gumawa tayo ng mga steps, mga paraan upang mahalin natin yung mga hindi sa tingin natin ay karapat-dapat mahalin, pinapakita natin ang pagmamahal ng Diyos dun sa mga taong lubos na nangangailangan nito. As we take steps to pray for those who mistreat us, we become more like Jesus. So kapatid, take a few minutes right now to pray. Yes, pray right now, even as I am talking. Ito pong mga prayer na to ang mga gustong-gustong sagutin ng ating Panginoon. Meron po ba kayong specific person in mind na gusto nyong patawarin, pero nahihirapan kayo? Ask God to help you love that person. If there's someone who has hurt you, ask God to first heal your heart. Pagalingin po ang inyong puso. And say a prayer for that person as well. Ask God to be with them, to help them, and to make a way for their heart to be softened as well. And then thank God that He loved us even when we were unloving. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat dahil at our worst, You gave us your best. You loved us first. And because You loved us first, we can love others too. But we confess, O God, that it's hard for us to do that. It's hard for us to follow Your example of loving others, most especially those who are toxic, those who continually hurt us, those who seem unrepentant, those who even ridicule and mock us. Oh Lord, napakahirap pong gawin ito. Ngunit alam namin, Panginoon, na ito ang gusto mong gawin namin upang Ikaw ang madakila sa aming buhay. Pero Panginoon, hindi po namin ito kaya. Kaya Panginoon, nagsusumamo po kami sa iyo. Palambutin niyo po ang aming puso tungo sa taong iyon. Dinadalangin din po namin ang taong ito, taong iyon na lubos na nananakit sa amin, sa aming puso't isipan, na pagalingin niyo po siya kung ano man po ang kanyang kagalingan na kinakailangan mula sa iyo. Palambutin niyo rin po ang aming puso upang mahalin namin siya. Let there be healing, let there be justice, let there be restoration. But most of all, O Lord, may this be a time for us to obey You and to glorify Your name, so that others may know who You are and that we are Your children, because we are able to love even the unlovable. And it is only by Your power that we can do that. So help us, Lord, we pray. Help us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang mensahe ng araw na ito ay makatulong upang ating patuloy na maitaas ang ngalan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.